Ito ay kwento ng isang babaeng sanay maging matatag, sanay maging nasa kontrol, at sanay mabuhay ng mag-isa. Isang babaeng tinawag ng marami na Iron Lady dahil hindi siya kailanman yumuko, hindi kailanman umiyak, at hindi kailanman umasa. Para kay Ella, ang tagumpay ay numero, ang pagmamahal ay kahinaan, at ang mga lalaki, isang bagay na dapat kontrolin, hindi pakinggan. Ngunit, paano kung ang isang babaeng itinayo ang buong mundo sa lakas ay biglang makatagpo ng isang lalaking walang pera, walang tahanan, ngunit may lihim. Isang lalaking kayang wasakin ng lahat ng kanyang paniniwala, hindi sa pamagitan ng kapangyarihan, kundi sa kabaitan. Ito ay kwento ng pagkalugmok at pagbangon, ng pagmamalaki at pagkababa, ng isang pusong bakal na unti-unting natutong maging laman at damdamin. Ito ang kwento ni Ella at ng lalaking hindi niya inaasahan. Ngunit siya palang magpapabago ng kanyang kapalaran. Si Ella, isang tunay na Iron Lady. Mula pagkabata, kita na sa kanyang mga mata ang seryoso at determinadong isip. Nang siya'y 6 na taong gulang lamang, iniwan sila ng kanyang ama at doon nagsimula ang mabilis na pagbabago ng kanyang mundo. Napilitan siyang tumanda ng maaga. Ang kanyang ina, araw-araw kumakayod, halos walang pahinga, at ang gutom, pagtitipid, at kakulangan sa pera. Iyan ang naging guro ni Ella. Paglaki ko, Mama, hindi ka na mahihirapan. Mabibili ko na lahat ng gusto ko. Wala nang problema sa pera. Pangako. Anak, pasensya na kung ang pagkabata mo'y natapos agad. Napilitan kang maging matanda ng maaga. Sana hindi nito masaktan ang puso mo balang araw. Pero, taliwas sa kinatatakutan ng ina. Maganda ang kinahinatnan. Habang ang ibang bata ay naglalaro pa ng manika, si Ella ay nakatayo na sa palengke. Nagbebenta ng gulay mula sa kanilang munting hardin. Lumipas ang panahon. Nagbukas sila ng ina niya ng tindahan ng prutas at gulay. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 tindahan. At si Ella, siya na ang humahawak ng pera, resibo, at buong bookkeeping. Ay naku anak, ikaw talaga ang businesswoman ko. Ngumiti lang si Ella. Tahimik, pero matatag, at lalo pang lumaki ang kanilang negosyo. Mula sa simpleng tindahan, naging isang fruit and vegetable chain. May malalaking supermarket, may entertainment centers, at mga cafe na may mga bagong lutong tinapay. Si Ella, may likas na pang-amoy sa negosyo. Alam niya kung saan bibili ng mura, kung kailan mag-i-invest, at kung paano dodoblehin ang kita. Mula sa isang mahiyain at payat na bata, naging isang matagumpay at hinahangaang negosyante. Grabe ka, Ella! Hindi ka ba nagpapahinga? Trabaho ka ng trabaho. Girls, ang trabaho ko ang pahinga ko, ang inspirasyon ko, ang love ko. Lahat ng lakas at oportunidad nasa iisang bote. Ang asawa mo, 2 taon na kayong kasal ni Paul. Paano niya natitiis ang pagkabisi mo? Si Paul? Anong problema doon? Mas malaki ang kinikita ko kaysa sa kanya. Dahil sa akin, may mga mamahaling gamit siya. May bakasyon pa sa Europe. Dapat nga, magpasalamat siya na may asawa siyang kasing ganda ko. Napabuntong hininga na lamang ang mga kaibigan ni Ella. Hindi malaman kung naiinggit ba sila o nahahabag. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi madaling tawaging masaya si Ella. Maaga siyang nag-asawa sa isang masipag na lalaki. Wala silang anak. At higit sa lahat, wala ring pagmamahal. Buong araw kang nasa trabaho. Wala ka nang pakialam sa akin. Reklamo ni Paul.
At sa tingin mo, sino ang kumikita sa pamilyang to? 2 taon na, Paul, pero wala ka pa ring promotion. Hindi ka lalaki, duwag ka, inalok kitang kausapin ng boss mo. Umayaw ka. Kaya ayan, manatili ka sa maliit mong posisyon at maliit mong sahod. Ella, bakit ba ganyan ka? Sige na, kakausapin ko siya. Kakausapin ko talaga. Sagot niyang nanginginig sa sama ng loob. Nako, puro kadada. Anong klaseng lalaki ka ba? Bakit ka pa napadpad sa buhay ko? Ang ganitong tagpong puno ng panlalait at sigawan, madalas mangyari sa pagitan ni Ella at Paul. Hanggang sa isang araw, tuluyan nang nawasak ang pasensya ni Paul. Sa New Year's corporate party, lasing na lasing si Ella nang umuwi. Pagkapasok niya, dumiretso sa kwarto. Hindi man lang napansin ng asawa. Grabe, Cassandra, grabe. Habang nagtotoast kami ng champagne, lumipad ang cork diretso sa gravy boat ng waiter. Ang Snow White designer dress ko, nalubog sa sauce. Sira, wasak. Kaya umuwi lang ako sandali para magpalit. Paliwanag niya. Patuloy pa rin sa telepono. Han, Ella. Cassandra, sandali lang ha. May gustong sabihin ng asawa ko. Isiniksik ang telepono sa balikat. Oh, ano naman ang gusto mo? Ella, hindi ko na kaya. Palagi mo na lang akong hinihiya. Hindi ko na maramdaman kung lalaki ba talaga ako sa tabi mo. Minsan, hindi mo na nga ako napapansin. Wow, Cassandra, ang mumbler ko. Nakahanap ng tapang. May malaking mangyayari ha. Bakit mo ako ini-interrupt ngayon? Sige, magsalita ka. Hindi kita sasabayan. Pero natatawa na ako. Anyway, Ella, nagdesisyon na ako. Naririnig mo, Cassandra? Nagdesisyon na daw siya. Naiiyak ako sa tawa. Sabi mo, hindi mo ako sasabayan. Paalala ni Paul. Sige na, tatahimik ako. Oh, ano? Ella, iiwanan na kita. Cassandra, iiwanan daw niya ako. Ano? Nasisiraan ka ba ng ulo? Anong pinagsasabi mo? Nilalagnat ka ba? Cass, tawagan na lang kita ha. Pasensya ka na, dumating na taxi ko. Ako na mismo ang magpa-file ng annulment. Bye. Buwisit ka. At tuluyang napaupo si Ella sa sahig. Gulat, hindi makapaniwala. Makalipas ang kalahating oras, nasa bar na siya, kasama ang mga kaibigan. Umiiyak ng lantaran. Girls, bakit niya ako ginanito? Ginawa ko siyang lalaki. Ako naghanap ng trabaho para sa kanya. Ako bumili ng gamit. Ako pa nagpatahi ng mga suits niya. Custom-made pa. Pero ayaw niya ng promotion. At ngayon, iniwan niya ako. Hay nako, Ella. Huwag ka mag-alala. Hindi ka niya deserve. Kailangan mo ng tunay na lalaki. Hindi yung mumbling na yon. Pero, parang kasalanan mo rin, Ella. Kaya siya umalis. Sabat ni May. Ha? Kanino ka ba kampe? Ako ang biktima rito. Nakalimutan mo na ba? Oo, alam ko. Pero, subukan mong ilagay ang sarili mo sa kalagayan niya. Kung ang asawa mo, kumilos tulad ng ginagawa mo ngayon, ano kaya mararamdaman mo? Hay nako, wag mo siyang pakinggan, Ella. Singit ni Cassandra. Napakarami mo nang nakilalang mahihinang lalaki. Kailangan mo ng malakas at seryosong lalaki. Yung taong masasandalan mo na parang pader. Tama ka, Cassandra. Si May wala talagang naiintindihan. Hahanapan ka namin ng perfect na lalaki, Ella. Makikita mo. At yung mumbler mo, luluhod yan. Magmamakaawa. Pero, hindi natin siya tatanggapin ha. Hindi. At tuluyan ng nalasing si Cassandra. Nangingibabaw ang yabang at sigaw sa bar. Lumipas ang 1 buwan mula nang umalis si Paul. Si Ella, tuluyan ang ibinaon ng sarili sa trabaho. Hindi na halos umuuwi. Halos wala ng tulog. Sa payo ni Cassandra, nakipag-date siya. 1, 2, hanggang 5. Pero puro palpak. Wala ni isa ang nakapukaw ng kanyang interes.
Isang araw, habang papunta sa bangko, biglang na-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Ano ba naman to? Nakakainis? Sigaw niya, nakabihis ng mamahalin habang lumalabas ng kotse. May nangyari ba sa inyo, ma'am? Isang boses mula sa gilid. Isang lalaki ang nagsalita. Nakaupo sa lupa. Kasama ang iba pa. Gusot ang damit. May hawak na gitara. Sa paanan nila, may lata. Doon inihuhulog ng mga dumaraan ang kanilang limos. Na-flat ang gulong ko at hindi ko matawagan ang mekaniko ko. May jack ba kayo at reserbang gulong? Ha? Oo, nasa trunk. Kung okay lang, tutulungan ko kayo. Inilapag ng lalaki ang gitara. Lumapit sa kotse ni Ella at yumuko para buksan ang trunk. Hoy, may mga dokumento ako dyan. Huwag mong dudumihan ha. Napatingin ang lalaki sa kanya. Mula ulo hanggang paa. Sa mamahalin niyang damit. At taray sa kanyang mga mata. Napaka-ambisyosa mo. At sa utak ni Ella. Aba, ang pulubi. Pero may pinag-aralan. Mabilis nitong pinalitan ng gulong. Pagkatapos, pinunas ang maruming kamay sa lumang pantalon. At tumingin ng diretsyong-diretso sa mga mata ni Ella. Napakaganda mo, pero napakasungit. At bumalik na siya sa mga kasama niya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi nagalit si Ella. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagtaray. May kakaiba sa lalaking yon. Mabait. Lalaki kung kumilos. At may init na hindi niya maipaliwanag. Salamat, mahinang sabi ni Ella. Habang lumalapit sa grupo ng 3 kung saan nakaupo ang lalaki. Naglagay siya ng ilang perang papel sa kanilang garapon. Awa, sabi ng lalaki, sabay patong ng kamay sa dibdib at bahagyang yumuko. Sumakay si Ella sa kanyang kotse at umalis. Ngunit, kahit gaano kalayo ang narating niya, hindi maalis sa kanyang isip ang kakaibang lalaking pulubi. Makalipas ang ilang araw, muli silang nagtagpo. Paglabas ni Ella sa opisina, hirap na hirap siyang bitbitin ang sandamakbak na folder, mga dokumento, at ilang kahon ng kontrata. Napakataas ng tumpok. Halos umabot na sa kanyang baba ang pinakataas ng kahon. Habang bumababa siya sa hagdan, nadulas siya at kumalat sa sahig ang mga kahon. Sinubukan niyang pulutin ang mga ito, pero muntik na niyang mabitawan pati ang hawak pa niya. Kailangan mo ulit ng tulong? Nagulat si Ella. Paglingon niya, ang parehong lalaking tumulong sa kanya noong ma-flat ang gulong ng kanyang sasakyan. Hi. Oo, hindi ko tatanggihan ng tulong. Bakit naman hindi ko tutulungan ang isang magandang babae? Sa isang iglap, mabilis niyang pinulot ang mga kahon. At doon, napansin ni Ella ang hindi inaasahang maayos na pangangatawan sa ilalim ng gusgusing damit. Wow! Ang gwapo niya! Ay Ella, ano ba yan? Taong grasa siya. Yan ang napapala mo kapag masyadong matagal kang walang lalaki sa buhay. Kung sino-sino na lang napapansin mo. Bulong niya sa sarili. Napangiti siya nang hindi sinasadya. Saan ko ilalagay ang mga to? Diyan, sa trunk. Ako nga pala si Ella. Sabay abot ng pera. Oh, para sa'yo. Salamat sa tulong. Tinatanong ko ba ang pangalan ng magandang binibini? Salamat sa pera, pero hindi ko kailangan yan. Hindi kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Pero kaya nitong bumili ng pagkain para sa mga kaibigan ko. Matutuwa sila. Paalam, binibini. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pakiramdam ni Ella. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Tingnan mo nga naman. Pulubi, pero may dangal. Bulong niya sa sarili habang sumasakay sa kanyang kotse at umalis. Sa ikatlong pagkakataon na nagtagpo si Ella at ang misteryosong lalaki. Malapit ito sa isang supermarket sa labas ng lungsod.
Katatapos lang niya mag-grocery nang bigla niyang makita ang dalawang lalaking nakaitim na mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Sinara nila ang mga pinto, tinapakan ng silinyador, at sa isang iglap, tumakbo ang kotse papalayo. "Ano ba to? Hoy! Saan niyo dinadala ang kotse ko?" Habang tarantang hinahalongkat ni Ella ang kanyang bag para hanapin ang cellphone, isang motor ang dumaan mula sa likod. Hinablot ang kanyang bag at naglaho sa likod ng mahabang hanay ng garahe. Ano ba naman tong araw na to? Bumalik siya sa supermarket, pero maaga itong nagsara. Nakiusap siya sa gwardya, ngunit nagkibit balikat lamang ito. Humingi ng paumanhin at sinabing sarado na ang tindahan. Napakagandang araw, sabi ni Ella, puno ng takot. Doon niya napagtanto, wala siyang ibang magagawa, kundi maglakad papunta sa highway at makisakay. Tiningnan niya ang kanyang mamahaling sapatos na may takong. Hinubad niya ang mga ito at naglakad ng taas noo. Kahit nakapaa, pasway pa rin ang balakang. Talaga naman dito pa ako napadpad. Napakalayo pa nito. Wala na ba supermarket sa loob ng syudad? Tila iniwan na ng kapalaran ang tinaguriang Iron Lady. Naglakad siya ng mahigit 40 minuto at ni isang sasakyan ay wala siyang nadaanan. Nakayuko ang ulo, nakaapak, tahimik na naglalakad, hindi na umaasang seswertehin. Nang biglang, isang lumang kotse, kalawangin, ngunit himalang umaandar pa, ang lumiko sa kanto. "Uy! Ano to? Reunion? Magandang binibini. Gusto mo bang makisakay?" Isang pamilyar na tinig. Napatingala si Ella. At doon, natanaw niya ang hindi pa rin ahit na lalaki. May kotse ka pala?" Ngumiti ang lalaki. "Hindi to akin, pero sumakay ka na. Ihahatid kita pa uwi." Sumakay si Ella. At halos buong biyahe, katahimikan ang bumalot sa loob ng sasakyan, hanggang sa ang lalaki ang unang bumasag ng katahimikan. "Paano ka nakarating dito? May nangyari ba? Kitang-kita ko na hindi ka okay." Hindi inaasahan. Nakaramdam si Ella ng matinding panghihina at awa sa sarili. Sumandal siya sa balikat ng lalaki at biglang napahagulhol. "Huy! Wag ganyan. Hindi ko man alam kung ano ang nangyari, pero magiging maayos din ang lahat." Itinaas ni Ella ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga mata. Maliwanag, malalim. "Pasensya na." Lumayo siya at pinunasan ang kanyang mga luha. Isang sandali lang yun ang kahinaan. "Binibini, hindi ka kasing bakal ang ipinapakita mo. Magpunas ka na at ituloy natin ang biyahe." Iniabot niya ang isang panyo kay Ella. Pinunasan niya ang mukha at sinubukang ibalik ito. "Sa'yo na yan, marami pa ako." Nagpatuloy sila sa biyahe at katahimikan lamang ang bumalot sa sasakyan. "Ako pala si Alden. Masaya akong ihatid ka, magandang binibini." Pagbaba ni Ella sa kotse, hinawakan ni Alden ang kanyang kamay at hinalikan. "Uy, para saan yun?" Naantig at namangha si Ella. Kinabukasan, ikinuwento niya kay Cassandra ang buong pangyayari. "Wow! In love ka na ba?" Hindi, syempre hindi. Pulubi siya, pero lalaking lalaki. Napakalakas at napakabait. Binigay niya sa akin to. Ipinakita ni Ella ang panyo na ibinigay ni Alden. "Iyan ba yun? Tingnan ko nga." "Tingnan mo ang initials." Sinuri ni Cassandra ang panyo ng mabuti. "Grabe! Alam mo ba kung ano to? Ang pulubi mo. Hindi pala ganun kahirap. May nakita kong ganito sa spring collection kamakailan. Limited edition to. Maniwala ka sa akin. Alam ko ang ganitong bagay." Nanlaki ang mga mata ni Ella. Nahulog sa pagkabigla. "Ano ba yan sinasabi mo? Ibigay mo nga yan." Agad niyang inagaw ang panyo kay Cassandra. "Dapat mo siyang makita ulit. Baka ninakaw lang niya yan. Ako na ang kakausap sa kanya. Pwede bang hiramin ang kotse mo?"
Nahanap na ng pulis ang kotse ko pero matatagalan pa ang mga papeles. Oo naman, syempre, gamitin mo. Nagmadaling lumabas si Ella mula sa opisina, sumakay sa kotse, at nagtungo sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Alden. Ngunit wala siya roon. Hinanap niya sa buong paligid, sinilip ang bawat sulok, pero wala. Pagdating niya sa bahay, hindi pa man siya nakakapagpalit ng damit. May isang courier sa pintuan. May parcel po para sa inyo. Pakimpirmahan na lang po dito. Bumuntong hininga si Ella. Kinuha ang malaking kahon at binuksan ito. Sa loob, isang magandang pulang damit na bukas ang likod. Elegante, mapang-akit at may kasamang sulat. Alam kong hinahanap mo ko. Namiss mo ba ako magandang binibini? Sana tama ang size. Isuot mo ang damit na to. Aasahan kitang darating ng alas 9. Tiningnan ni Ella ang kanyang relo. 8:45 na ng gabi. Nagmadali siyang nagbihis. Kasabay na inayos ang buhok at make-up. Bago muling tumunog ang doorbell. Nandito na po ang sasakyan. Isang itim na SUV na may tinted na bintana ang naghatid sa kanya sa isang elegante at 3 palapag na mansyon. Isang nakangiting mayordomo ang sumalubong. Inaasahan po kayo ni Sir Alden. Umakyat si Ella sa isang magandang antigong hagdan at pumasok sa malawak na sala. Doon, sa likod ng malaking mesa, nakaupo si Alden. Malinis na ang mukha. Maayos ang ayos ng buhok. Elegante, makapangyarihan, mabango. Ngunit ang mga mata niya'y ganoon pa rin. Nagniningning, malalim. Habang sila nag-uusap, ipinagtapat ni Alden ang katotohanan. Una niya raw siyang nakita sa isang bar, kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa unang tingin, akala niya mayabang, matigas, at puno ng sarili si Ella. Nalaman din niya ang tungkol sa kanyang annulment, sa dating asawa, at sa paraan kung paano niya tratuhin ang mga lalaki. Sinusubukan mo ba akong turuan ng leksyon? Tanong ni Ella. Mahina ngunit diretso. Sa isang paraan, oo. At may isa pa akong napagtanto. Palagi kang naging malakas, Ella. Pero palagi kang naaakit sa mga mahihinang lalaki. Hindi nila kailanman pinaramdam na isa kang babae. Lumapit si Alden. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Ella at idiniin yon sa kanyang pisngi. Ngayon, alam ko na, kaya mo maging malambing at sensual. At gusto ko yan. Gustong gusto. Sa mga salitang yon, namula si Ella sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya na siya'y babae, mahina at minamahal. Minsan, akala natin na ang lakas ay sapat para maging masaya. Ngunit, ang tunay na kaligayahan ay dumarating kapag natututunan nating magbukas ng puso at magpakumbaba. Dahil hindi lahat ng mahalaga ay nakikita sa tagumpay. Ang iba, nararamdaman.